Inaalam ng mga eksperto kung may kaugnayan ba ang pagdagsa ng mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Kamaynilaan sa pagtaas ng kaso ng tigdas. Bilang panlaban naman sa naturang sakit, nag-ikot ang mga health worker ng isang barangay sa Las Piñas para mamigay ng libreng bakuna. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Tinitingnan nila, Rafi, dahil ayon din sa kanilang data ng DOH, mahina kasi mababa yung bilang ng immunization nila sa Visayas o ng mga tao sa Visayas at kumalat nga yung balita rin dati na mataas ang insidente ng tigdas pagkatapos ng Yolanda. At alam naman natin na marami ang lumuwas ng Maynila mula sa Kabisayaan. Pero yan ay hindi pa naman kumpirmado bagay na tinitingnan nila. Alarming daw dahil 7 ulit ang tinaas ng bilang ng miso sa cases dito sa NCR. Sa taong ito ay nagtala ng 272 cases mula January 1 hanggang kasalukuyan. Ito ay 7 times na mataas kumpara nung isang taon. At sa Metro Manila, ang Las Piñas ang may pinakamataas na bilang, 79 cases. At sa Las Piñas, sa Barangay Talon 4, ang pinakamaraming bilang at may isang namatay na dahil dyan sa tigdas. Kaya kaninang umaga nga ay 22 teams mula sa City Health Office ang nag-ikot at nagbigay ng libreng bakuna sa mga bata. Bakunahan nila yung 6 months hanggang sa bago mag 5 years old na mga bata, lalo na doon sa mga urban communities kung tawagin, kung saan mas vulnerable daw ang pagkalat ng tigdas. Kaya pinapayuhan yung mga publiko na kung kayo may sipon, kayo may ubo, may tigdas, ay magtatakip ng bibig kung babahing o uubo, sapagkat ang hawaan nito ay sa pamamagitan ng laway sa pagbahing at pag-ubo. Ang bata, pinuntahan namin yung bahay, Rafi, ng bata na namatay sa tigdas at siya ay ehemplo yung pagkalat ng tigdas sa bahay nila ng sinasabing epidemya nitong tigdas dahil yung bata ay nahawa ng kanyang mas kababatang kapatid at yung kapatid naman yun ay nahawa ng kanyang pinsan. At yan ang bagay na dapat daw iwasan, yung hawa-hawa ng tigdas. Hawi? Ay, Rafi. Maraming salamat, Mark Salazar.